Na-resume na po ang sesyon sa Senado at sa Kongreso pero ang naantalang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte muling nakabinbin. Kung inyo pong natatandaan, Pebrero 5 pa nung ma-impeach ng Kongreso si VP Sara. Huling araw po ng sesyon noon bago mag-recess at minadali ng Kongreso na ipadala ang impeachment complaint doon po sa Senado. Pero si Senate President Chis Escudero nagdesisyon na isantabi muna ang impeachment articles ng 4 na buwan or sa June 2, 2025 na resumption ng sesyon ng Kongreso. Yan ay sa kabila ng utos ng konstitusyon na kailangang aksyonan ng Senado ang impeachment ng walang delay. At matapos ang 4 na buwan na delay, meron na namang 1 linggong dagdag na delay. June 11 na lang daw ang presentation ng articles of impeachment dahil marami pa raw mas importanteng tatalakayin ng Senado. Pero ito po, kung sa wakas June 11 na gugulong ang impeachment trial, tignan naman po ninyo ang ating kalendaryo. Ang sunod na araw, June 12 ay isa pong national holiday. At ang June 13, ang huling araw na ng 19th Congress. Susunod na babalik ang Kongreso, July 28 na para sa sora ng Pangulo at 20th Congress na po yan, ibang Kongreso na. Kaya't ang daming pumapalag sa karagdagang delay sa impeachment trial na parang wala na atang interesado. Ito pa, ayon kay Escudero, nasa plenaryo ang pinal na desisyon kung ito'y magko-convene pa bilang isang impeachment court. Kung ayaw raw ng mga senador na mag-impeachment court, abay walang magagawa ang iba. Si Senate Majority Leader Francis Tolentino naman, hiniling sa mga kabaro na i-dismiss na ang impeachment complaint dahil illegal daw itong itawid sa 20th Congress. Ang nakagulat sa marami ay kung bakit parang optional na lamang sa Senado na ituloy ang impeachment trial na parang multiple choice pa ito na maaring hindi o maaring oo. Sa Article 11 ng Konstitusyon, malinaw na malaki at mahalaga ang papel ng Senado sa isang impeachment. Wala pong nakalagay na may choice ang Senado kung itutuloy o hindi ang isang trial. Katunayan, ayon sa Konstitusyon, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi po ito pakiusap kundi utos. Pag na-impeach ng Kongreso ang isang impeachable official, ang Senado lamang ayon sa Konstitusyon ang may kapangyarihan na mag-acquit o mag-convict dun sa opisyal na yon. Dahil sa mga mahabang delay mula pa noong Pebrero, sigurado pong walang matatapos sa 19th Congress. At tatawid na po ang impeachment doon sa 20th Congress. At dahil po dyan, mas mahaba at mas komplikado ang usapin kung yan ba ay legal o hindi. Dahil 19th Congress ang nag-impeach, pero 20th Congress na malamang ang hahatol. Kaya't ano pa man, asahan po na ang issue ay aabot sa Korte Suprema. Kung itawid ng Senado sa 20th Congress ang impeachment trial, kikwestiyonin po ito sigurado ng kampo ni VP Sara Duterte sa Korte Suprema. At kung hindi naman ito itawid ng Senado, abay kikwestiyonin naman yan ng mga kalaban ni VP Sara sa Korte Suprema. Kaya't malamang sa hindi, ang impeachment trial na na-delay sa Senado, abay lalo pong madedelay sa Korte Suprema. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.